Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at eto nga mga karibin natin, shock lahat dito. Finish ka na BBM, nako. Kapapasok lang malilito si BBM kung sinong kalaban niya. Si Baste o si Sara. Nako yan po ang ating alamin mga kababayan sa video ito. Pero bago po natin simulan yan, palike naman po ng video ito mga kababayan, malaking tulong po yan. Maraming salamat po at eto nga mga karibin natin, simulan na po natin to. Naniniwala na hindi nakatali lahat ito sa mga investigasyon sa corruption. Hindi kami naniniwala na hindi nakatali lahat ito sa mga investigasyon sa corruption at sa lahat ng nangyayari sa ating bansa. Common sense, tali-tali lahat to. Ay pwedeng ang abogado or pwedeng yung vice president. So it's just like a election campaign. In previous election campaigns, lahat ng kandidato pumunta. Nung last election campaign, sabi ni President Marcos, mas mabuting hindi siya pupunta. So may strategy yung bawat yan. So kami ang titignan namin, hindi yung strategy, yung ebidensya. So it's really up to both sides. I mean, the complainants, they can be there, pwedeng wala. Basta nandun yung panel of prosecution. It should not be taken against the Vice President. I won't comment on that kasi dapat nga neutral kami. Ang point So, ang sinasabi po dito ni Senator Alan Cayetano mga kababayan, no? Yung gulo sa Senado, pagkakakulong ng ilang senador, lahat po ay konektado mga kababayan, ha? Hindi po ito iba-ibang issue, ha? Konektado po ang lahat ng nangyayaring ito mga kababayan. Yan po ang kanyang gustong iparating sa atin. ko lang, it's not illegal matter, it's a matter of strategy. Okay, and then ngayon po nakakulong na si Senator Dante Marcoleta na sa mga sa Definitely, bibisitahin namin ang una, safety nila. Pangalawa, na dapat maka-attend sila. At hindi kami naniniwala na hindi nakatali lahat ito sa mga investigasyon sa corruption at sa lahat ng nangyayari sa ating bansa. Correct. Common sense, tali-tali lahat to. Konektado yan Yung mga nangyari kababayan. dito sa Senate ng May 11, May 13, June 3, yung pag-aresto ni Jinggoy Estrada, pag-aresto ni Senator Marcoleta, yung hindi paglabas, yung hindi pag-hearing ng Blue Ribbon Committee, nakatali lahat po yan. Hindi totoong hiwalay-hiwalay na issue yan. Hindi ang gusto niyo bang mangyari? Mag-petition ang impeachment court? Ang gusto ko sana mangyari ay magkaisa yung impeachment court. Total, sinabi na natin na 16 to convict. So Magkaisa pagka po hindi na. maka-attend yung dalawa, considered ng acquittal yon. Correct. So walang mananalo doon. Wala. Kasi hindi nila ma-appreciate yung evidence. So pwede kaming sumulat or makipag-coordinate. When I say coordinate, hindi ka usap formal na pleading sa Sandigan Bayan, stating our case and asking them to allow the two senators to attend. To attend, pero kaya lang, si Senator Jinggoy po kasi suspended pa. Yes. Pero suspended ba siya both as a senator and as a senator judge or suspended lang siya as a senator? And in case na suspended siya as both, meron namang 3 months lang yun eh. Yung kaso na to mahigit 3 months. So, hindi ba siya pwedeng manood Pwede. at makita? Kasi iba yung personal eh. Nakikita mo yung witnesses at iba yung nakakapagsulat o note sa amin kung anong gusto niyang ita. Kahit po mag-observe kung suspended pa rin But the sila. reality is, this is sui generis. So, wala sa lahat ng libro ng batas ito at paano nga ma-apply yung mga batas sa suspension sa anti-graft. Kasi hindi naman nabasa lahat ng sitwasyon na katulad nito na ang dami na nakulong, marami pa silang gustong ikulong. Thank you. Yun. Oh, 'di ba? Sabi pa nga ni Senador Jinggoy, papalabas ko po mamaya. Nahihirapan daw siya dahil wala si Senador Dante Marcoleta. Hindi ko po Correct. Nga. Talagang mahirapan sila. Pero mas maganda talaga kung nandyan po si Senator Dante Marcoleta. Iba kasi pag may kasama kang abogado, di ba? Sabi nga ni Senator Jinggoy Estrada kanina mga kababayan, iilan lang po tayong mga abogado dito, no? Mga senator judges. So meaning, kailangan nila si Senator Marcoleta mga kababayan, no? Ito pa sa daan din po natin ito, mga karabin natin. Pasok. Po ng hearing ngayong araw, ang intro po kanina is yung naging pahayag, manifestation ni Senator Robin Padilla concerning doon sa mga statement ni NBA Director Matibag. Sir, nandun po kayo sa plenary when that topic was raised. Take us, sir, to your observations. Well, nakita natin na naging emosyonal, no? Si Senator Pia pagkatapos niya malaman yung nangyari sa kay Senator Alan, no, na merong mga balibalita, yung
inumpisahan nga na sinabi ni Senator Robin na merong balita na yung NBI ay magsasagawa ng imbitasyon tungkol sa Southeast Asia game, no? 2019. Yes. Tagal na nun. Matagal na Tagal yun. Yes, Tagal. yes. So, parang timing na sabi na dahil magiging witness si Director Matibag, ay all of a sudden, bago mangyari yung kanyang pagbisita sa Senado this Monday, ay nagkaroon siya ng pahayag na mag-iimbestiga. Alam naman natin na involved sa committee na nag-handle ng Southeast Asia noong 2019 si Senator Cayetano. So, yung punto is, was there any malice? Was there, or it was just a simple information relayed by Director Matibag? But Pwede nga rin dyan, conflict of interest mga kabayan, di ba? Kasi Senator Jed si Senator Cayetano, si Matibag witness, tapos kakasuhan niya si Senator Cayetano. Di ba parang mayroong conflict of interest si Matibag dyan mga kabayan. Wag ikaw ang mag-imbestiga. Pwede namang imbestigahan yan, pero wag ikaw. Di ba? Kasi witness ka doon tatanungin ka doon ni Cayetano. Di ba? Gusto kasi ni Matibag dito mga kabayan, parang gusto niyang palabasin na I am powerful, no? Kaya kong gawin ang lahat ng gusto ko. Kahit humarang ka pa, Cayetano. Diba? Grabe ito mga kabayan. No? Yung judge ngayon ang kakasuhan. Baka, eto nga, marami nga pong nagko-comment mga kabayan na baka ang isusunod na ikukulong, no? Ay ito namang si Senator Cayetano. Abangan po natin yan. nagpapahayag ng damdamin si Senator Alan Cayetano na sana kung merong investigasyon, bakit gagawin pang public announcement? They could have just conducted the investigation quietly. Tsaka during this week's hearing, nasabi last day ni Senator Judge Alan Cayetano na ang statement ni NBI Director Matibag na nag-request siya na at an earlier date daw siya dapat sana makapag-witness ito sa Senado, may lakad daw siya sa abroad. Unfair naman daw sa mga Senator Judge. In fact, sinabi ni Senator Robin kanina na siya'y pupunta sana abroad to support an activity na may kaugnayan sa kanyang paniniwala. Well, na timing lang talaga, attorney? Yung sa aking Tama ba yun? personal na opinion, the request of Director Matibag is just that, a request. So, depende naman yun sa Senado sitting as an impeachment court to approve it. So, in fact, si Director Matibag nagsabi rin na narinig natin sa kanyang pahayag na he's willing to testify, to cooperate. Nagpapaalam lang siya kung pwede sana na makapagbigay siya ng kanyang testimonya ahead of the scheduled date, no? Kung saan siya in-schedule originally. So, it was a fair and reasonable request, but the final say, of course, is the impeachment court. But one word caught the attention of the public earlier. No? Sinabi kasi ni Senator Judge Cayetano, he's a bureau director, a bureau versus an incumbent senator. Anong masasabi mo doon, sir? Dalawang, hindi lang senador, senators, kasi tatlong tumayo kanina. Let's be fair also to Director Matibag. Lahat tayo patas sa mata ng batas. So whether we are ordinary citizens or we are a senator or a bureau director, we're all equal in the eyes of the law. So the request for a change of date, it was to me, no, a valid and reasonable request. But again, the decision will be with the impeachment court. Now, on a different matter, yung tungkol naman sa pagsisiwalat, may iniimbestigahan kung saan yung naging dating posisyon ni Senator Cayetano, Alan Cayetano ay involved. Medyo iba yung dating ng bagay na yon sa minds ng ibang senator. Kasama na doon si Senator Robin Hood Padilla, Senator Alan Cayetano at sa Senator Pia Cayetano. So, yung hinihingi lang, the NBI should be a little sensitive dahil nga yung mga senators are sitting as impeachment judges. If they have valid information to investigate, they do it quietly until such time na matapos nila. But if they're gonna tell the public about it, publicly announce it, especially na mag-a-appear yung director ng NBI sa impeachment court,
sabi ng mga senador, medyo nagbibigay takot yon at sana maiwasan yun. So issue dito, attorney, timing, the role of the senator judges, and the sensitivity to the role that they are performing right now. That is correct. You know, the whole Philippines is watching this impeachment proceeding. It should appear impartial. It should be impartial. And dapat hindi napepersa yung mga witnesses, hindi napepersa yung senator judges. They have to decide based on the evidence and their conscience. Sir, ang talakayan po ngayon sa Senado, kung papayagan ba daw na ipasagpina o ipalabas yung sinasabing bank records ng VP at ng second gentleman, gaano ito ka-eye-opening na issue sa ating mga kababayan, lalo pat lahat tayo ay may mga bank accounts. It could happen to me, to you, to anybody na meron pong hinahawakan po ng mga pera sa bangko. Hinihingi ng prosecution, no, at sinabi ng prosecution na nasa kapangyarihan raw ng impeachment court na isabpina yung mga bank records, kasama na rin yung tax records with the BIR. Nagsabi rin naman yung depensa ng kanilang panig na this should be in accordance with due process and dapat sundin yung mga batas, no? So both sides nagbigay ng kanilang posisyon. At yung makakasagot lang yan kung ano yung magiging desisyon ng impeachment court ay yung mga senator judges, no? And they will, if they cannot agree na unanimous, it will be put to a vote. That's why nagkaupo sila ngayon, nagpupulong sila. If among themselves, they will come up with a common position, then that will be the position of the impeachment court insofar as the two motions of the prosecution na isabpina yung bank records, yung sa AMLC at saka yung sa BIR. But if any one of the senator judge, no, will have a opposing view, dapat kasi kailangan perfect, no, to have a consensus, but if any one of them have an opposing view, they will have to put it in a vote. And the senator judges, isa-isa, will be given the opportunity to explain their vote, parang 10 minutes each. That's the exciting part. So antayin natin yung mga posisyon ng senator judges at yung kanilang explanation in the event na hindi unanimous yung kanilang desisyon. Sir, ano assessment mo as a practicing lawyer dito po sa takbo ng pagpapalit ng witness per trial day? 2 witnesses pa lamang, 6 na araw na, medyo mabagal. Kagabi nga, sinabi ni Senate President, Senator Judge Win Gatchalian, na kung hindi raw, kung magpapatuloy daw yung ganitong trend, 1.5 year. Dito, 1 year and 5 months ang maging takbo kung ganito kabagal yung pagpapalit ng witness per trial day. Your thoughts on that, sir? The filing of candidacy ng national candidates will be around October. 4 months, next year. Next year, October of next year. The question is, what if hindi pa tapos yung impeachment? Ano yung mangyayari kung let's say the Vice President already said tatakbo siyang presidente? Ano mangyayari kung siya yung mag-file ng kanyang candidacy and all of a sudden the impeachment court will declare nga convicted? You mean to say wala ng kandidato ang oposisyon? So malaking question yan, no? That's why the faster the proceeding, sana before October, malalaman natin ano yung magiging desisyon ng impeachment court. But as the way things are going, hindi natin alam. And yun, apektado tayo lahat dahil sa nakabinbing issue ng impeachment. But there's another legal issue. Supposedly, no impeachment 1 year, 1 year before election. No. Paano na mangyari ngayon pag umabot pa na 1 year before the election? We still have this proceeding. O dapat ba ipagpatuloy o there could be a challenge sa Korte Suprema nga automatic dapat itigil dahil it's already within 1 year for the next election. So, yun yung mga bagay na
apektado dahil sa pacing at sa dami ng mga ebidensya at sa dami rin ng mga testigo. Sir, few things na lang po. Tama ba? Kasi ito ang common na komento ng netizens sa social media based po sa ating research, no? Tama ba na isama yung mga properties, mga kayamanan, pera na nakuha ng VP noong panahon na hindi pa siya VP? Yung impeachable time o sakop po ng table o timetable na kine-question is yung panahon niya bilang Vice Presidente. Ano masabi mo doon, sir, bilang abogado? Opinyon ng prosecution na pwede. Opinyon ng depensa na hindi pwede. So, yung personal na opinion natin will not matter because it will be the senator judges that will come up with the position. Kasi hindi naman wala namang clear Supreme Court decision on the matter regarding those covering impeachment. Even if there is or there was, pwede yan palitan ng mga senator judges sa ngayon. They could change their position on certain matters that was previously decided sa mga nakaraan na impeachment proceedings. Because the impeachment court reigns supreme. The Supreme Court will only come in pag may grave abuse of discretion. Sir, lastly, yung timing ng impeachment, ito ba'y para sa inyo bilang taga-Visayas? Ito ba'y talaga importante? Ito ba'y priority? Meron tayong mga kinakaharap na hamon sa ekonomiya, issues ng korupsyon na sinisingil ng taong bayan. Andyan pa nakabinbin yung problema sa flood control. Sir, your final thoughts on that? Well, parte ito ng ating konstitusyon, no? Kaya ang impeachment trial ay included sa ating konstitusyon para yung proseso sa pagpapalit ng liderato, it could be through election, it could be also through impeachment, ay nasa demokrasya. If we don't have this proceeding, pag nagrereklamo tayo sa ating mga pinuno at hindi tayo sang-ayon, it will now become outside the democratic process. So, this impeachment trial is a mode for the Filipino people to let's say impeach or replace yung mga nakaupong impeachable officials. But as to timing, isinagot yan ng House of Representatives. They believe it is the right time to do so. Although yung mga kumokontra dito nagsasabi naman there should have been other priorities. But nandito na yun kaharap na natin, dapat tapusin na natin. So, sa all, abangan ang susunod na kabanata. Abangan mamaya ang magiging desisyon ng mga senator judges at the twin issues of bank deposits and BIR records masyadong kontrobersyal, no? There are two sides and whatever they decide, just like the whole Philippines, kasama rin ako nag-aantay. Maraming salamat si Attorney J.V. Hinlo, mga kababayan, ating nakasama dito po sa Senado. Thank you, sir. Salamat, MJ. Thank you, sir. Yan po ang naging panayam ni partner MJ Mondehar kay Attorney J.V. Hinlo po ng PDP. Ang ebidensya at mag-prosecute ay nasa executive, nasa kamay ni Matibag, nasa kamay ni BBM, nasa kamay ni Ombudsman, nasa kamay ng Sandigan Bayan. Kung meron po silang kalabang politiko at gusto nilang ipakulong yung politiko na yun, napakadali na po na iharas yung tao. Sabi nga ni Stalin, show me the person and I will tell you the crime. So ibig sabihin, madali na lang silang makapag-imbento ng kaso kapag unlimited na ang access natin sa mga pribadong transaksyon ng mga opisyales ng gobyerno. Gusto bang ni Mr. Chel Docno na ganun ang mangyari sa lahat ng ating public official? Kapag siya po ang tinatarget, halimbawa, maging presidente si Sara Duterte, gusto rin ba niya na lahat ng kanyang mga bank transaction ay readily available sa ating mga prosecutory and investigatorial bodies? Hindi po. Ayaw niya po yun. Yun po ang sinasabi ng defense na due process. Hindi naman kasi makatarungan yun. Attorney, yung timing, yun yung kine-question timing ng pahayag ng iyong kaibigan na NBI Director Matibag doon sa pagpapaimbestiga na naman
kasi parang naimbestigahan na ito dati doon sa Tapos sinasabing mga issue doon sa 2019 SEA Games. Ano po masasabi niyo po rito, Attorney? Tapang talaga nitong si Matibag. Oh. Tama po, Correct, accurate po yung pagka-characterize ni Senator Alan Senator Alan Peter Cayetano at Senator Pia Cayetano about sa motibasyon ni Matibag, bakit niya ginawa yung bagay na yon. As a matter of strategy po, kapag ikaw po ay isang abogado or ikaw ay isang witness, ill-advised po, maling-mali po na gawin mo, na intimidate mo yung judge or i-antagonize mo yung judge dahil sila po ang huhusga sa'yo. Correct. Darating po kasi ang panahon na kapag ikaw na ang isasalang dyan sa upuan, sila po ang masusunod dyan sa loob ng korte. Igigrill ka po dyan, lahat po ng tanong itatanong sa'yo at wala pong makapag-o-object kahit prosecution hindi mo-object yung mga question nila. Kaya kailangan mo pong magpakabait sa kanila. At kailangan niya rin sanang maging maingat na itong usaping ito ay hindi nagre-revolve around sa personality ni Mr. Matibag. Isipin po niya na kung nag-witness siya sa prosecution ay mas higit sa sarili niya yung subject matter ng impeachment. Kung ang objective ng prosecution ay mapanagot si VP Sara Duterte at para sa kapananaw ng publiko, wag niya sanang gawing about sa sarili niya yung impeachment trial at i-undermine niya yung buong strategy ng prosecution para lang ma-promote yung kanyang sarili at ma-intimidate yung mga husgado. So, maling-mali po yung ginawa ni Mr. Matibag. Ang advice ko sa kanya, kapag pasok mo dyan, sir, magpakabait ka ng konti. Huwag mong i-antagonize yung mga husgado para magpakabait din sila sa'yo para hindi rin accidentally na ma-undermine mo yung overall strategy ng prosecution. Ngayon po, tuwang-tuwa yung defense dahil sa nangyari na yun. Kasi sa unang sabak pa lamang ng kanilang first part, yung dalawang witnesses ay mahina na po, kaya nila inatras yung dalawang witness eh. Tapos, yung susunod na witness na isasalang nila napaka-belligerent pa towards the judges. Hindi po maganda. Kung baga, pwede ka naman sana maging subtle pagdating sa iyong side moves. Pero hindi ganun ka bold, ka brazen. Medyo out of taste na po, out of class. Kahit yung mga senador at publiko, hindi mo po mapupunta sa iyong panig. Opo, tsaka yung nakasanayan din na kung magkakaroon ng investigasyon, na point out din ito ni Senator Alan Peter Cayetano, na kung magkakaroon ng investigasyon, parang nakasanayan na isinasa publiko bago yung mismong pag-iimbestiga or yung gagawin nilang investigasyon. Kung di ako nagkakamali, parang meron yatang binuo din na task force na mag-iimbestiga or tututok po dito, attorney. Pero it begs the question, yung sinabi ni Senator Robin Padilla kanina, coincidental lang ba ito o sinasadya? Kasi what are the chances na gagawa ka ng ganong announcement just days before katatawagin para mag-testify at kung kailan mainit yung discussion sa loob ng impeachment court kung isusubpina ka o hindi or nagkaroon yung issue about sa supposed na excuse mo pagdating sa date ng iyong presentation. Anong chances na magtatapat yung event na yon at sa event ng announcement mo kung saan ang tinatarget ng iyong expose ay yung isa sa mga apparently hindi mo kampe na mga senators, judges. So anong chances nun? Di ba napakababa po. Statistically parang insignificant. So mas kapani-paniwala na itinaon niya talaga yung announcement na yon sa ahead of his imminent testimony para ma-intimidate yung mga husgado at ma-antagonize yung mga husgado. Pero I don't think, ano kaya ang nasa isip niya, bakit ginawa niya yung bagay na yun? Siyempre, isipin niya, there is no other thing that I can do with this than antagonize yung judge. Gusto niya bang i-antagonize yung judge? Sana inisip niya yung interest ng makakampi niya, dinadamay niya yung buong prosecution. Opo, tsaka parang nakokonekta na nga na lahat ng mga sinasabi nila, maka Sara, maka Duterte, mga kritiko ng administrasyon, ay sila yung nakakasuhan, inirereklamo at subject ng mga investigasyon, attorney. Correct. Tama po. Kaya nga naninervyos na si Senator Alan Pia Cayetano, si Senator Alan Peter at saka si Pia Cayetano at saka si Robin Padilla kasi naubos na yung kanilang Baka block sila na susunod kakatanggal lang ni Marcoleta, natanggal din yung dati nilang kakampi na sila Jinggoy, tapos may kaso na rin silang lahat kahit yung mga
yung mga nasa side nila dito sa impeachment trial na ito, katulad nila Villar, sila Bongo, may kaso na rin eh. Tapos timing na timing yung pagkaka-aresto sa kanila ahead of the impeachment, Uubusan talaga especially sila eh. kay Senator Marcoleta just days before the impeachment court started. And ngayong merong threat sa kanilang side, sa side ng administrasyon, sa prosecution, sa side nila NBI Director Matibag, gusto nilang tanggalan ulit ng isa. Kasi po, kung titignan natin yung trend, mukhang isusunod nila si Senator Alan Peter Cayetano. Magkakaroon ulit ng ombudsman case yan, diretso ulit sa Sandigan Bayan, plunder ulit yan, graft and Ombudsman talaga corruption, yan. available ulit. Pag kinasuhan yan, sa ombudsman na naman. Si Matibag, ombudsman, din diretso kulong. Sandigan Bayan, kasi hawak naman nila. Oh. Dire-diretso na yan, mga kabayan, pag hindi napigilan ito. Ay, itong gustong gawin ni Matibag kay Cayetano, talagang dire-diretso yan. Si Cayetano. Baka si Cayetano na ang susunod kay Marcoleta, mga kabayan. Oh. Iniisa-isa na nila yung mga senador. Ngayon nervyoso Grabe, yan no? si Robin Padilla, Senator Bongo. Grabe, nagsimula lang pong mag-imbestiga diyan sa flood control. Ngayon, iniisa-isa na po sila. Sana nakikita ito ng ating mga kabayan, mga karabin natin. Sana nakikita po nila yung pattern, yung trend nga, sabi ni Attorney Respicio, no? Yung trend, iniisa-isa na po sila. Tsaka si Senator Pia Cayetano. Tsaka yung mga hinog na raw para sa kaso, Biglang biglang nahilaw. nagiging hilaw. Attorney. Nagiging helaw kapag hindi mo kakampi. Correct. Pangalanan natin yung mga sila Cheese Escudero, sila Correct. Villanueva. Itong mga ito, in fact, alam ko sa puso nila, kampi nila si Vice President Correct. Sara Duterte. Sa Kasi po puso. nakita natin nung unang change ng leadership, kampi talaga sila sa BP. sa majority noon sa first change. Kaso nga lang naipit lang sila. Correct. Nawalan ulit ng ebidensya, wala namang nangyari between then and now. In the interregnum, wala namang nangyari. So So yun, mga kabayan, ano po ang inyong opinion dyan? At eto mga karabin natin, pasadahan din po natin itong mga nagte-trending na balita dito po sa social media. At eto nga mga kabayan, unahin na po natin to. Ito pong si former President Duterte. Ito po yung kanyang naging pahayag, mga kabayan, noong July 23, 2018 State of the Nation address niya po ito, no? Gusto lang po nating i-connect sa mga nangyayari ngayon sa ating bansa, mga kabayan. Sabi niya po dito, ang inaalala ninyo ay karapatang pantao. Ang inaalala ko ay buhay ng tao. So, yan po mga kabayan. Sabi po, nasasayang ang buhay ng ating kabataan at nasisira ang mga pamilya dahil siya, yan, mga illegal na droga, mga kababayan. So, eto na nga, nangyayari na po mga kababayan. Di ba? Sabi nga mine is human lives. Yours is, ang human rights ang sa inyo, sa akin naman ay human lives. Di ba? Gusto niya lang isalba yung ating mga kababayan na talagang nalululong na dito, mga karabin natin sa mga pinagbabawal na ito. Di ba? Sabi nga kanina, may nabasa akong post, no? Na yung presidente na lumalaban sa mga ganitong klase, itong taong ito, mga kabayan, yung gumurgor sa isang rider, di ba? Nagtatrabaho lang po yung tao, tapos ginanon, mga kabayan. So ano na ba tayo ngayon? Wala na bang takot yung mga kriminal? Mga kabayan, wala na po silang takot sa panahon ngayon. Bakit? Wala po kasing kamay na bakal, mga kabayan, di ba? Whether we like it or not, whether you are favoring sa sinasabi ko or hindi, mga kabayan, yun talaga ang totoo eh. Wala na po silang kinatatakutan. Kahit sino na lang. Iisipin mo nga, ito, pag dugtungin po natin yung mga pangyayari, teka lang, bibigyan na tayo. Ito mga kabayan, tahiin po natin yung mga nangyayari ngayon, okay? Yung sa school, di ba, may school shooting, tapos yung may tinadtad na nanay ng isang adiktos, di ba? Tinadtad niya talaga yung kanyang nanay, mga kabayan. Tapos ngayon naman, eto, mga kabayan, isang rider na ginurgur nitong hinayupak na ito.
Diba? Wala na silang kinatatakutan kasi wala ngang kamay na bakal. Yun ang problema ngayon natin mga kaubayan sa pamumuno ni President Bongbong Marcos Jr. No? Talagang malala. Malalang malala. Tapos sasabihin ni John Vic Remulla, safe. Safe na tayong lahat. Anong safe? Baka safe na yung mga kriminal para sa inyo. Yung mga inosente yung talagang delikado. Yun naman talagang nangyayari ngayon. Diba? Ito anong masasabi niyo dito sa sinasabi ni former President Duterte na ang kanya ay human lives, sa inyo ay human rights. Sige, mga human rights, ipagtanggol nyo nga ito. Ipagtanggol nyo yan. Diba? Kita mo naman yung mukha. Dahil siguro yung mga nanghuli nito, hindi mapigilan yung kanilang mga sarili na hindi talaga ito bugbugin na hinayupak na ito. Diba? Buti nga, binugbog ka lang eh. Diba? Ay nako. Sabi nga ni Senator Robin Padilla, buhay ang inutang, buhay ang kabayaran. Matinding kadimunyuhan na daw ito nangyayari sa ating bansa ngayon mga kabayan. What do you think? Gusto niya nga ipasa agad yung death penalty mga kabayan nang mayroon naman pong masampulan dyan. Kasi pag may nasampulan dyan mga karbi natin, talaga nga, maybe, tumino na yung mga inayupak na yan. Ito po ang sabi dito mga karbi natin ni Michelle. This is what the NPA, Dilawan and Kakamping didn't want to accept nor understand. Correct. Yang katagang yan ang ayaw nilang marinig. Mula kay former President Duterte. Mine is human lives. Ang sa inyo ay human rights. Di ba? Ayaw po nilang pakinggan yan. Kamay na bakal talaga ang kailangan. Correct. That's what I'm trying to point out kanina pa mga kababayan. Na kailangan na po talaga natin ng kamay na bakal. Di ba? Best president of my generation. Correct. President Duterte. Di ba? Minsan dapat gumamit ng kamay na bakal para matakot ang mga salot sa lipunan. Hoy, bangag! Kumilos ka. Huwag purnakaw ang utak mo. Aray ko. Kung akong presidente, napakasakit. Malaking sampal ito. Sa administrasyon ko. Di ba? The best tatay. Ayan. Ayan mga kabayan. Ano po ang inyong masasabi dyan mga karbi natin? Just comment down below. At eto. Gagi itong babaeng ito. Gusto ko lang bigyan ng reaction to mga kabayan. Kasi tingnan mo yung sabi niya dito. Wala bang maglalakas ng loob? Barilin bigla si Robin Padilla. Ayan mga kabayan. Si ano to? Jolina May. Hoy, kayong mga nakasubscribe, naka-follow dito po sa babaeng ito, mga karibin natin, I urge, no? Nakikiusap po tayo mag-unfollow na kayo. Wala kayong matututunan sa babaeng ito. Bad influence, pwede, di ba? Kasi biruin mo yung sinabi niyo, wala bang maglalakas ng loob na baralin bigla si Robin Padilla? Ito ang sagot ni Senator Robin Padilla mga kabayan, no? Hindi ko na po babasahin yung Muslim yata ito, yung ano nila, yung lingwahe. Hindi ko kasi baka magkamali pa tayo. Sabi niya po dito, kaya parang demonyo na ang mga kriminal sa pagpaslang ng tao dahil sa mga katulad dito na ipinangkakampanya ang pagpatay ng kapwa-tao. Correct, ito. Iha, sabi niya, Iha, ako na lang ang natitira ninyong alas na handang magpakulong sa ICC para ubusin ang mga kriminal. Palapakan po natin. Sabi niya pa po dito mga kabayan, sabi po ni Senator Robin Padilla, nais mong naisin na maunahan ako dahil ang masagana at ang masaya kong pamilya ang handa kong ipagpalit para lamang maging manahimik at mapayapa ang kinabukasan ninyo. Kung may nananampalataya po kayo o kung may pananampalataya po kayo, inshallah Allah ay manalangin po kayo at humingi ng tawad sa Panginoon sa inyong panawagan dahil napakasama po ng inyong mga hakbangin. Ayan mga kabayan, correct Grabe itong babaeng ito. Babae pa naman, di ba? Akala ko talaga mga karibin natin, lalaki talaga ang pinaka di ba,
pinakamasama sa tingin ng ibang tao. Lalaki kasi ang ano di ba? Masama tingnan palagi. Pero dito sa pagkakataong ito mga kabayan, grabe itong babaeng ito. Julina May. Ayan, kung sino man ang nakasubscribe dito, follow, unfollow nyo na po itong babae. Wala kayong matututunan dito. Ha? O, sabi po ng ating mga kabayan na, Juling, murag daghan, kaayo kag naligsang murag hapit na ka once upon a time a day. once a time a day. Ano yun? Okay? Tigsuyop ni siya sa utot sa demonyo. Anyway, grabe. Durog, adik yan. Si Julina May. Ayan. Kilala mo ba yan? Sabi, ito si Ferdinand Lascia. No? Kilala mo ba yan? Parang wala sa tsura Maganda naman. Di ba? Adik siguro yan. Tako sa parang tibay. Aha. Patawag mo Senator Robin para maiyak. Iyang bata yan. Eto hindi po ba ito Kasi trending ngayon yung grave threats mga kababayan. Ito bang sinisabi ni Julina May ay grave threats? Nagtatanong lang po sa mga magagaling na mga legal minds dyan, mga kababayan. Ito po bang sinasabi niya ay grave threats po ba ito? Parang hindi naman, Kasi kung grave threats ito, pwedeng ipatawag ito sa Senado para maging testigo, may sample doon, di ba? O doon sa impeachment ni VP Sara, isampulan ito, mga kababayan, kung pwede lang, isingit muna. Mr. President, pwede po ba natin isingit ito? Anyway, ano po ang inyong masasabi dyan mga kababayan? Just comment down below at syempre wag mong kalimutang i-like ang video ito at syempre pa-subscribe na rin po mga kababayan. Maraming salamat po.